Hello guys, kumusta mga kaibigan? Kaibigan ko mga subscriber dyan, yung mga supporter natin dyan. Mga solid supporter. Ang i-share ko po sa inyo, especially ito sa mga runaway. Kasi maraming nagme-message sa akin nung nakita nila yung video ko dyan na kabalik na ako dito. Dami agad nag-message kung anong requirements, kung hindi ba nagkabiso-biso sa airport, hindi ba nagka-problema. Mga kadalasan nagtanong sa akin mga runaway. Kasi runaway ako eh. Hindi ka man ma-problema basta kumpleto ka lang ng requirements. Kumpleto ka requirements dito, kumpleto ka roon. Hindi kasi ang hinahanap sa airport, sa immigration, kasi ang pinaka struggle diyan yung immigration eh. Yung mga nag-run away, ang kunin nyo, kumpletuhin nyo lang yung papel dyan sa Pilipinas kung babalik kayo dito sa Poland. Kasi ang hanapin sa immigration, ticket, TRC, titingnan yung visa, expire o hindi, tapos passport, yun tinitingnan nila yun. Yun ang hinahanap. Number 1 yung TRC. Kasi may tropa akong umuwi na hindi pa nagpa-addendum of contract. Iwan ko lang kung, kasi sinabihan ko yun eh. Ganito gawin mo, i-try mo lang kasi umuwi ka na, hindi ka nagpaano. Iwan ko lang. Yung mga nag-run away, ang gawin nyo, magkuha lang kayo ng OEC. Kasi yung addendum of contract dito, na-verify, yung amo mo dito, yun ang amo mo mismo sa addendum of contract. Pagdating sa Pilipinas, hanggat hindi ka makakakuha ng OEC, ang naka-verify pa doon, yung previous company mo. Hindi yung bago mo rito. Saka na yan mabago pagka pa-verify na kayo sa sa Pilipinas. Hindi naman mahirap ang pagbalik dito kung kompleto ka lang sa requirements. Kasi ang requirement lang doon, basta nakapag-verify ka na, yun lang ang OEC titingnan, tsaka yung passport, silipin nila kung expire o hindi. Pagka nakita nila expire, saka na hihingiin yung OEC mo. Pag mo doon sa airport. Lahat ng stopover na pasukan mo, tinitingnan yung TRC. Kaya pag umuwi kayo, guys, huwag nyong iwan yung TRC kasi yan ang hinahanap. Dalhin nyo yan. Pati yung pag umuwi kayo, yung mga run away, magdala kayo ng last payslip nyo. Yung last month sa inyong payslip. Kunwari, uwi kayo ng November. Yung payslip ng November or October, yun ang dalhin nyo. Pati ID nyo sa company nyo rito sa Poland. Kasi hinahanap yan sa POAA. Yung mga runaway. Kasi ipapalit nila yun sa kasi ang naka-record pa pag uwi mo, ang naka-record pa doon, yung previous company mo pa ang naka-record sa POAA natin. Kaya dalhin nyo payslip, yung last na payslip nyo kasi bagong payslip ang kahit may certificate of salary kayo sa addendum of contract, tinitingnan yan doon. Hingin pa rin nila yung payslip nyo, yung huling payslip nyo. At yung ID nyo sa company nyo, hingin kasi i-compare nila yon na sa kontrata, sa ID mo at sa payslip mo. I-compare nila kung isa lang ba ang nakapangalan ng company. Kaya dapat mag-ingat kayo kung yung payslip, kung agency kayo, yung payslip binigay, pangalan ng company, dapat naka-indicate ang pangalan ng agency mo doon. Pati ID mo, dapat naka-indicate. Para sa kontrata, sa payslip, sa ID, naka-indicate yung mga pangalan. Kasi tinitingnan, yun ang i-encode nila doon. Address ng agency mo or company mo, pangalan nila, ilagay mo yun doon. Saka na yan, i-verify nila. Pag na-verify ka na sa Pilipinas, labas ang OEC mo. Yun.
Kalabas ng OEC mo, pupunta ka ng UWA, doon ka magbayad. 1,300 mahigit. Sa tingin ko, yun sa mga sa mga new employer, change employer. Kasi pag renew, lang, 100 lang yata yun. Kaya, yun guys, yan lang kaiksi yung natin guys, yung video natin. Yung mga babalik dito at nagbabalak magdala ng toyo or gulay or alak, pwede kayo makapagdala. Kasi ako, nagdala ako ditong tanglad. Kaso naiwan ko yung sili ko eh. Nagdala ko tanglad, nagdala ko emperador, tuyo. Yun ang nadala ko. Makakapasok. Huwag ka lang magdala na sobrang dami. Kahit mga 10 pababa na bote, ang dalhin mo. Kasi ang dala ko 3. Sinubok ko lang ba, pero nakapasok. Pati tanglad nakapasok. Kaya magdala na lang kayo. Magdala kayo tanglad para itanim nyo. Mabubuhay yan dito. Kasi may pasok mo sa bahay, may labas. Yung mga lasinggero, magdala kayo ng Red Horse. Si Emperador, Tanduay. So hanggang dyan lang tayo guys. Salamat sa mga suporta nyo at panonood. Sana na tuloy-tuloy pa kayo manood at maghanap ko ng paraan kung anong i-video ko dito or i-vlog ko. Kasi pag gagawa ako ng bagong video, hindi about Pulan, walang manonood. Walang manonood kasi kaya maraming nanonood dyan at nag-subscribe. Kadalasan dyan yung mga cross-scout, magko-cross, gustong mag-cross dito sa Pulan at gustong mag-apply ng Pulan. Kumukuha sila ng idea. Oh. Di ba? So, hanggang dyan lang po tayo ha. At mag-ingat sa mga nandito. Ay, siya nga pala. February 15, start na yung tax refund. Makukuha nyo na mag-filing na, start filing na sa February 15, yung tax refund natin. Yung mga bago na nandito sa Pulan na wala pang idea or wala pang alam, tapos tamad yung mga amo nyo mag-process ng nyo, ng tawag nito, tax refund, i-message nyo ako. Doon tayo ibigay ko sa inyo yung Facebook ng tropa ko para kayong dalawa mag-usap para i-process yung tax refund nyo. Kasi ako, pangatlo na to eh. Doon pa rin ako sa tropa ko magpa-file. Tapos, tandaan nyo, ang tax refund, kung magkano makukuha mo, mag-times yan. May anak kayong idagdag doon sa beneficiary. So, hanggang dyan lang po guys. Huwag nyo kalmitan. February 15, start sa filing ng tax refund natin dito sa Pulan. Yung mga bago na hindi pa alam at walang idea, i-message nyo po ako para bigyan ko yun ng Facebook, ng tropa ko. Kayo na bahala kung magkano ibigay ninyo sa tropa ko. Kasi ako, nakaraan, 70 yata yung binigay ko, 50 ba yun? Yung iba-ibang, yung mga tropa ko na nagpapagawa. Sabi ko, kayo na bahala, mag-usap kung magkano ibigay mo. Hindi siya nangihingi. Kusa nyo lang bigay. Siyempre, din yun eh. Maglaan ng oras. So, kayo nang mag-usap kung magkano ang ibigay nyo. Pero hindi siya nangihingi, basta kayo na bahala. So, i-message nyo ako kung wala kayong idea sa tax refund. So, salamat.